El Filibusterismo, buod ng Kabanata 10, Kayamanan at Karalitaan. Marami ang nagtataka kung bakit sa bahay ni Cabezang Tales nakituloy ang mag-aalahas na si Simon. Bagamat naghihikahos, tinanggap pa rin siya ni Cabezang Tales sa kanyang tahanan. Wala namang dapat alalahanin, wika ni Cabezang Tales. Sinabi ni Simon na may dala silang mga utusan at pagkain. Makikituloy lamang daw siya ng isang gabi at isang araw. Ito ang pinakamalaking bahay sa nayon sa pagitan ng San Diego at Tiani. Kaya inaasahan niyang dito siya makakakita ng maraming mamimili. Nagtanong si Simon kay Cabezang Tales kung sapat na ang revolver na dala niya upang maipagtanggol niya ang sarili. Ayon naman kay Cabezang Tales ay may mga baril na kayang pumutok sa malayo ang mga tulisan. Sinabi ni Simon na malakas din ang kanyang revolver. Itinutok niya ito at pinaputukan ang isang bungang kahoy sa malayo. Mula sa 200 hakbang, nalaglag ang bunga. Hindi kumibo si Cabezang Tales. Dumating ang mga mamimili sa bahay ni Cabezang Tales, kasama sina Kapitan Basilio, Sinang at Hermana Penchang. Iniwan ni Hermana Penchang si Huli upang magsaulo ng munting aklat na may indulhensya. Binuksan ni Simon ang kanyang kahon at nasilayan ang mga brilyante at antigong hiyas. Inalis ni Simon ang lona na nakatakip sa sisidlan. Lumantad ang sari-saring alahas na iba-iba ang ayos at disenyo. Habang nag-aalok, isinasalaysay niya ang pinagmulan at kasaysayan ng bawat hiyas. Pumili si Hermana Penchang ng isang pares ng hikaw na iaalay sa Birhen ng Antipolo. Muling nagbukas si Simon ng sisidlan na puno ng bihira at makinang na mga hiyas. Tahimik na nagmasid si Cabezang Tales at sa kanyang loob tila iniinsulto ng kayamanang iyon ang sariling paghihirap. Magaan at kampante ang pagsasalita ni Simon sa kabila ng dami ng kanyang kayamanan. Ang mga mamimili ay tila nag-aalangan at may halong takot. Tahimik na nag-isip si Cabezang Tales na kahit isang brilyante lamang ay sapat na upang matubos si Huli at mamuhay silang mag-ama ng maayos. Sinabi ni Simon na bukod sa alahas, may dala rin siyang mga gamot at lason. Sandaling kinabahan ang mga mamimili sa kanyang sinabi. Ngunit nang maglabas siya ng mas makinang na hiyas, unti-unting nawala ang kanilang takot. Isa-isang namili ang mga bisita ng singsing, relos at laket. Bumili si Kapitan Tika ng relikaryo, si Sinang ng isang pares ng hikaw, at si Kapitan Basilio ng mga alahas para sa alperes at arsobispo. Matapos iyon, tinanong ni Simon si Cabezang Tales kung may maipagbibili rin ba siya ng alahas. Sinabi ni Cabezang Tales na naipagbili na ang lahat ng alahas ng kanyang anak. Idinagdag niyang wala ng halaga ang mga natira. Iminungkahi ni Sinang ang laket ni Maria Clara. Sinuri ito ni Simon at tinanong kung ipagbibili sa halagang 500 piso. Habang nag-aalinlangan si Cabezang Tales, nagsalita si Hermana Penchang. Aniya, hindi raw dapat ipagbili ang laket dahil mas pipiliin pa ni Huli ang magpaalipin kaysa mawala iyon. Iminungkahi niyang ipaalam muna kay Huli ang tungkol sa laket bago magpasya. Napag-usapan si Maria Clara at sinabi nilang mataas ang pagtingin ni Padre Salvi sa kanya dahil sa kanyang kabutihan. Tumimos sa isipan ni Cabezang Tales ang sinabi ni Hermana Penchang. Nag-alala siya sa damdamin ng kanyang anak, kaya nagpasya siyang ipaalam muna kay Huli ang tungkol sa laket bago ito ipagbili. Nagkasundo ang lahat kaya umalis si Cabezang Tales. Tahimik siyang naglakad palayo sa kanilang bahay. Mabigat ang kanyang loob habang tinatahak ang daan. Pagdaan niya sa bukirin, nakita niya ang tagapangasiwa at ang bagong magsasaka. Mas matindi pa sa pagtataksil ang sakit na kanyang naramdaman. Nakita niyang nagtatawanan ang mga ito at inakalang siya ang pinagtatawanan. Naalala niya ang sariling sinabi na hindi niya ibibigay ang lupain kundi sa didilig nito ng sariling dugo.
Buong gabi hinintay ni Simon si Kabesang Tales ngunit hindi ito dumating. Kinaumagahan, napansin niyang nawawala ang kanyang revolver. May iniwang sulat ang Kabesa na humihingi ng tawad at nagsabing kinailangan niya iyon. Pinayuhan niya si Simon na magbago ng landas dahil kapag siya'y nahuli, hihingan siya ng malaking tubos. Napagtanto ni Simon na natagpuan na niya ang magiging tauhan. Lalong natuwa siya nang dumating ang mga gwardya sibil. Dahil wala si Kabesang Tales, si Tandang Selo ang dinakip. Tahimik lamang ang matanda habang siya'y kinukuha. Nang gabing iyon, 3 tao ang pinatay ni Kabesang Tales, kasama ang praile at ang lalaking namahala sa kanyang bukirin. Pati ang asawa nito ay natagpuang patay kinabukasan. Basag ang bungo at tagpas ang leeg ng bangkay. Sa tabi nito ay may papel na may nakasulat na Tales, gamit ang daliring isinawsaw sa dugo.